Hi, we are... Wala ka naman energy. Ilagay mo energy, pre. Hi, we are Carillo. So, before Carillo, ano ba? Student ng music production sa De La Salle College of St. Benilde. And yun, gusto lang namin tumugtog. Nag-enjoy kami tumugtog. Yun, ang gusto lang sabihin sa sarili ko 1 year ago when we were starting this band is to continue what we were doing, and yun, kung saan ako nag-enjoy, tuloy lang. Ang i-advise ko, sundin mo lang kung ano yung nasa puso mo. Ano yung nasa puso mo? Siya. Siya sa may ganyan. Punta ako sa bahay nila, tapos sabi ko, tara, try natin bumuo ng banda, trip lang. Banda, hindi bata. Ay, sorry. Dami sa rooftop nila. Tapos sabi ko, tara, kain tayo sa ano. Actually, hindi ganito yung genre na una namin ginawa. Ang ginawa namin una is parang medyo pop na indie. Sunset Gallery una namin pangalan. Solid yun. Yung Carillo name is, binase ko siya sa sound namin, which is dark na parang experimental. Tapos sabi ko, hindi ko kasi alam yung totoong genre namin. So parang, sige, Carillo, Shadow, takes place of anything, which is very adaptable. Ayun. Sa akin naman, before kasi, meron akong high school band din. Similar yung genre namin ngayon sa band ko before. Kung ano yung sound ng band ko before, ina-apply ko lang din sa Carillo. Pero before nga that, ang genre namin ay pop na alternative ganun. Lyrical wise, aside from Tagalog siya, plus sa melodic wise din. Pero next year, ano na kami, pop na kami. Joke lang. Ang gusto ko kasi, well, in the future, ang plan ko kasi, let's say magkaroon ng fan base. Ayaw ko naman parang yung fan base maging treat nila sa amin. Uy, idol, parang di na ma-reach well. Gusto ko in the future, gusto ko maging community. Yung mga songs namin about societal issues na talagang totoong nangyayari sa tunay na buhay. So parang gusto namin maging sobrang relatable yung mga listeners namin. May mararamdaman kang something na parang gusto ko mag-share ng awareness kung ano yung nangyari. Na-experience ko, na-experience natin lahat. Yun. Sa akin kasi pag nagsusulat ako ng kanta, hanggat hindi ko nararamdaman yung kanta, ayaw siya ilabas. So, para sa akin, it's really for me. Ako naman, I'm just supporting niya kung ano yung ginagawa ni Joshua. Kung ano yung feel na gusto niyang ilabas sa song, parang yun yung support na binibigay ko sa mga ginagawa niya. What makes Alak special? Siguro is yung pinaka-arrangement ng song kasi very challenging siya to play. Lalo na din sa amin, pag first time or pag magsi-session or kahit sino man tutugtog, medyo mahirap siyang tugtugin talaga. Ako naman, naaalala ko yung mga times na hindi namin kayang tugtugin tong song na to. Technically, medyo mahirap siya eh. Kaya special tong song na to. Kasi parang naging part talaga siya ng journey namin. Ang pinaka gusto talaga sa members, ayaw kasi na nagdi-dictate. Creative-wise, may freedom talaga lahat. Basically, kung gaano ka creative, pakita mo lang. Creative tayo, pare. Basically, yung unique dito is everything. Kasi I think na it's something fresh na we can offer to our listeners. Sa akin siguro yung application ng rock, folk rock, at the same time meron tayong modern scene. So para siyang bagong luma. Alak is all about abuse that is caused by sobrang pag-inom ng alak or kahit anong bisyo. Basically, it's a metaphor na you're talking to someone who's abusing you na ito yung ginagawa mo sa akin, ganito, ganyan. So parang gusto mo kumawala dun sa paulit-ulit na cycle na yun. And that's the story behind our song, Alak. Into musical stuff pa yun ako. Each part ng song, nag-iiba-iba siya. So parang pwedeng may bagong element, pwedeng nag-iiba yung tempo, nag-iiba yung rhythm. Somehow, it's very unpredictable din. Catch our latest single, Alak, out on all streaming platforms. Stream.